evening, good afternoon, and good evening everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to Uncle Anime. And yeah, medyo malat yung boses ko kasi kakagaling ko lang sa lagnat. Okay? Kaya medyo late ng ilang, I think 2 days na hindi ako nakapag-upload about Voltes 5 Legacy. But now we are here. We are now on the Voltes 5 Legacy episode 86. And yes, this is the final week ng panonood ko ng Voltes 5 Legacy. So salamat sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat ng mga nanonood at mga manunood pa. Nag-subscribe na at sa magsasubscribe pa. Thank you so much po. So ito na. Mas una pa yung papasalamat, oh. Pero sige. Okay, so dito tayo sa episode 86 natin at it all started sa lahat ng mga beast fighter na laser sword ni Voltes 5. So it's like a recap kung ano yung mga nakalaban niya na mga beast fighter noon na natapos niya or natalo niya through laser sword. And yes, lahat naman siguro ng mga natalo ni Voltes 5 ay through laser sword. And then dito na nagka-warp drive mode na at nagamit na nga ng Camp Big Falcon at ng Solar Bird na naging Solar Falcon ang warp drive natin. At sila ay nakarating na rin sa wakas sa Bosenia. So from Terra Air 2 to Bosenia. Din si Zambojil naman nalaman na may mga nakapasok na sa kaniyang planeta. At kaya pinadalhan agad-agad ito ng mga flying saucers para i-intercept. And then ang Voltes 5 team intercept these flying saucers. And yeah, this is the first time that they will launch on outer space. Okay? And then, first time then to vault in space. So, ayun, bardagulan agad-agad sa space ito. Tinapos agad ang mga flying saucers na nag-a-attempt na talunin ang ating Solar Falcon. Then, Solar Falcon also defends against Bosenian flying saucers with their new weapons. And si Oslak naman, ginamit niya na ang pinakamalakas niyang sandata na kanyang dala-dala sa kanyang flying saucers na nakapag-damage sa Solar Falcon at kay Voltes 5. Pero mabuti na lang at napatamaan ng Solar Falcon ang flying saucer ni Oslak at ni Xander na nagdadala na kanilang pangunahing sandata. And then Zambojil, pinakawalan na ang pinakamalakas na sandata ng Bozan, ang Pose Negatron. Na ito ang pinakamalakas na sandata na kayang tumapos or maggawing abo ang kahit na anuman na bagay na madaanan nito. Si Xander naman dito ay tumakas na sa bagsik ng Pose Negatron kasi nga kahit sila ay papatamaan na rin ni Zambojil. So wala na talagang pakialam si Zambojil dito kahit na tamaan yung mga sundalo niya pati mga general niya. At siya ay nakatakas, si Xander, at si Oslak naman ang nadamay at tapas lang sa Pose Negatron. So, Oslak, ewan ko kung magpapasalamat ako sa'yo. Okay, and then, umatras muna ang Voltes 5 team at bumalik sila sa Camp Big Falcon. At doon naman sa Camp Big Falcon ay nag-isip sila ng paraan kung paano nila matatakasan at malalampasan ang Pose Negatron dito. So, ang ginawa nila o ang kanilang teorya, kasi nga dito si Commander Guard is meron daw silang teorya ng mga taga-Busan na yung sa dalawang sing-sing. Yan. Kasi merong ring yung ating Buzan or Bosenian planet dito. Nasa gitna doon ay pwede kang makadaan kasi medyo konti lang yung ultra radioactive pa something ganun. Okay? So, ang ginawa nila ay doon sila dadaan para matakasan ang Pose Negatron kasi kapag doon sila sa Pose Negatron dadaan is pwede silang mawasak o madamay. And then, ayun na nga, yung Pose Negatron is pupunta na doon sa kanila at para silang tinutulak papunta sa ring ng ating planet Bosenia. At doon lumusot sila at sila ay nakaligtas. So akala ni Zambojil na natalo niya na ang Solar Falcon at yan, nawasak na rin ang ating Pose Negatron. So wala na siyang malakas na sandata dito. At ayun, meron lamang mga damage ang Solar Falcon natin pero buhay ang lahat at tuloy ang laban. At nakarating na nga rin sila sa wakas sa Bosenia kasama sila Commander Guard at ang lahat ng mga nasa Camp Big Falcon at sa Solar Bird na naging Solar Falcon nga. Okay? So, nakipag-communicate naman si Commander Guard sa lahat ng mga Bosenian rebels sa Bosenia at si Zambojil ay iniwan na rin ang kanyang mga kauring Maharlika at nakisama na rin at nakilahok sa himagsikan laban sa kanya. Then si Zambojil naman ay nagpakita na ng kanyang takot ng kanyang pagkaduwag. Okay? At doon natapos sa ating episode 86 natin. So, ganun lamang ka konti yung ating episode 86. Pero na yun ang mga nangyari. At dito na nakikita natin yung totoong or the nature of Zambojil's attitude and character, which is talagang duwag naman talaga siya.
meron naman siyang mga sundalo, magaling naman siya magmanipula, pero kung sa totoong buhay, na siya lang mag-isa, talagang hindi niya kayang gawin ang mga bagay na yun. Okay, so ayun na nga, unti-unti rin lumalapit sa katapusan ng Voltes 5 Legacy. Pinakita na po si Negatron, nakarating na sila sa Bosania, at tuloy na ang laban. So tingnan natin kung ano pa mangyayari sa susunod natin na episode, and that will be the episode 87 natin. So, ayun, maganda na, and yeah, the CGI, hindi na ako magbibigay pa ng kahit anong komento dyan. Ang ganda talaga. Talagang binigyan ng oras, effort, lahat-lahat na. At it's, yeah, I can say, talagang worth it ang paghihintay ng ilang taon para makita ang masterpiece na ito. Okay, so that's it for now guys. Thank you so much for watching. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng contents natin and videos, please do consider to like, share, comment, subscribe, and please hit that notification bell para ma-inform kayo sa mga susunod pa na videos. Okay, thank you so much guys. That's it. And yeah, good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jake De La Paz signing off. And Uncle Anime signing off. Let's hope the next time. But for now, let's go.